Kamusta kayo? Alam nyo, pag-uusapan natin ngayon ang siguro isa sa pinaka-intense na job interview sa kasaysayan, yung interogasyon kay Juan Bautista. I-imagine mo to paano mo nga ba ipapaliwanag kung sino ka, lalo na kapag parang buong mundo na ang nagtatanong? Tara, silipin natin. At alam nyo, yung tanong na yan, sino ka, hindi lang yan para kay Juan. Actually, para sa ating lahat yan, di ba? Sa mundong to na ang daming ingay, ang daming expectations mula sa ibang tao, paano mo nga ba sinasagot yan para sa sarili mo? So, para malinaw sa atin hindi to simpleng tsikahan lang sa kanto. Ang mga nagtanong sa kanya, mga opisyal mismo mula sa Jerusalem, mga pari at levita. Sila yung mga sinugo para imbestigahan talaga si Juan. So, isipin nyo na lang kung gaano ka high stakes yung buong sitwasyon. At itong buong testimonyo ni Juan, nangyari to sa loob ng 2 araw. Umpisahan natin sa unang araw. Dito nangyari yung matinding pagtatanong sa kanya. Ayan na. Binato agad sa kanya yung una at siguro pinakamabigat na tanong sa lahat. Hindi lang to simpleng tanong, no? Ito yung parang pagsubok na sa buong pagkatao at misyon niya. At ang sagot ni Juan, walang paligoy-ligoy, simple, direkta at talagang buo ang loob. Agad niyang sinabi, hindi ako. Tinanggihan niya agad yung titulo na alam niyang hindi para sa kanya. Okay, so bakit naman si Elias yung sunod na tanong? Well, may konteksto yan. Kasi ayon sa aklat ni Malakias, may propesiya na babalik daw si Elias bago dumating yung dakila at nakakatakot na araw ng Panginoon. Kaya yung tanong nila, hindi lang basta-basta. Nakaugat yan sa isang malalim na expectation ng mga tao noon. At ano ang sagot niya? Boom! Muli, isang matatag na hindi ako. Kahit pa sabihin nating may pagkakahawig yung ministeryo niya sa ginawa ni Elias, hindi niya inangkin yung titulo. Dito pa lang, kitang-kita mo na, sobrang linaw kay Juan kung sino siya at higit sa lahat kung sino ang hindi siya. Sunod na tanong, ikaw ba ang propeta? At itong propeta na to, specific yan. Ang tinutukoy nila ay yung parang isang leader na tulad ni Moises na matagal na ring inaasahan ng mga Israelita. Ito na yung parang huling hirit nila para ma-label kung sino ba talaga si Juan. So 3 tanong, 3 beses siyang tumanggi. Malinaw na yung pattern, di ba? Ang galing, kasi hindi muna sinabi ni Juan kung sino siya. Ang una niyang ginawa, nilinaw niya kung sino siya hindi. Grabe, yan ang lesson in humility. Okay, so matapos niyang sabihin kung sino siya, hindi, na yon sa wakas sasabihin na niya kung sino talaga siya. At dito talaga nagiging napakaganda ng buong testimonya niya. At ang sagot niya, hindi na sinabing, ako si Juan, isang sikat na preacher, hindi. Sa halip, humiram siya ng mga salita mula mismo sa propeta Isaias. Ang pagkakakilanan niya, nakatali pala sa kanyang misyon, ang ihanda ang daan para sa Panginoon. At ito yung pinakapuso ng lahat. Isipin nyo, ang tinig, tagapagdala lang yan ng mensahe. Ang salita, yun yung mismong mensahe. So ang trabaho ni Juan, dalin lang yung salita, si Jesus. Kapag naihatid na ang mensahe, ang focus dapat nasa salita, hindi na sa tinig na nagdala nito. Napakalinaw. At dito mo makikita yung galing ni Juan Imbes na i-enjoy niya yung spotlight, ang talino niya. Mabilis niyang inilipat yung focus, palayo sa sarili niya at papunta sa isang taong mas mahalaga. Kasi yung mga otoridad, ang focus nila ay, sino ka Juan? Anong credentials mo? Pero binaliktad ni Juan ang usapan. Sabi niya parang, ang tanong hindi dapat tungkol sa akin. Ang totoong tanong ay, sino yung kasama nyo dyan na hindi nyo pa nakikilala? At para lalong idiin yan, sinabi niya na hindi man lang daw siya karapat-dapat magkalag ng tali ng sandalyas niya. Para magka-idea tayo, yung trabahong yon, ginagawa yon ng pinakamababang alipin. So ang sinasabi ni Juan, yung pinakamababang trabaho para sa kanya, hindi pa rin ako worthy. Ganun kalaki yung pagpapakumbaba niya. So yan ang nangyari sa unang araw. Kinabukasan, day 2. Dito na ngayon magbabago ang lahat. Mula sa isang misteryosong tanong, papunta na tayo sa isang direktang paghahayag. Heto na yung kasagutan. At pagkakita niya kay Jesus na papalapit, dito na binitawan ni Juan ang isa sa mga pinakamahalagang linya sa buong kasaysayan. Isinigaw niya, "Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos." Ito na yun. Ito na yung sagot sa lahat ng tanong. At yung titulong yan, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, sobrang lalim yan. Kasi yung salitang nag-aalis, dalawa ang ibig sabihin.
Una, parang carry o pasan-pasanin. Pasan ni Jesus ang kasalanan natin. At pangalawa, remove o tuluyang tanggalin. So hindi lang niya dinala, kundi tinalo at inalis din niya ang kapangyarihan nito. At para lalong maging malinaw ang lahat, kinumpara pa ni Juan yung binyag nila. Sabi niya, yung binyag ko sa tubig, panlabas lang yan, isang simbolo ng paghahanda. Pero yung binyag ni Jesus sa Espiritu, yun yung totoo. Yun yung panloob na pagbabago na magbibigay sa inyo ng bagong buhay. So sa lahat ng ito, ano ba talaga yung pinakamahalagang aral na pwede nating pulutin mula kay Juan? Para sa akin, ito yon, ang kahalagahan ng pag-alam sa ating tunay na layunin. Kasi isipin nyo, ang totoong spiritual maturity, hindi yan nasusukat sa kung gaano kalaki yung role mo o kung gaano kakasikat. Ang totoong paglago ay yung pagiging mas malinaw ng iyong layunin. Ang legacy ni Juan, hindi yung dami ng followers niya. Ang legacy niya ay kung gaano kalinaw siyang nakaturo kay Jesus. Hindi lumaki yung role niya, pero sobrang luminaw yung purpose niya. At yun ang mas mahalaga. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Sa buhay natin, ano ba talaga ang habol natin? Isang mas malaking posisyon o isang mas malinaw na misyon? Hinahabol ba natin yung spotlight para sa sarili natin? O ginagamit ba natin yung boses natin para ituro ang iba sa mas mahalaga? Napakalinaw ng sagot ni Juan. Sana, para sa atin, maging ganun din kalinaw.